Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 11 hanggang 15. Kabanata 11. Matapos ibagsak ni Harold ang tatlong ulo, tumulo ang mga luha ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nang ahas na magkamali sa pagkakataong ito. Dahil alam niyang tiyak na hindi nasisiyahan si Lola sa kanya ngayon. Sa ngayon, wala na siyang masabi na ikagagalit niya. Nakita ng matandang ginang Wilson na yumuko si Harold at inaamin ang kanyang pagkakamali. Medyo nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya gustong yumuko ang kanyang apo kay Charlie, ngunit ang punto ay ang nakal-alasong sumpa na ito ay tungkol sa kanyang sariling buhay. Palagi siyang naniniwala sa Buddhismo. Kung hindi umamin si Harold sa kanyang pagkakamali, natatakot siyang mahihirapan siyang matulog at kumain. Dahil sa takot na makaganti sa kanya. Kaya, tumingin siya kay Harold at mahinang sinabi, "Harold, itong tatlong ulo ay isang maliit na aral para sa iyo. Huwag bulag na tumaya sa ibang tao tungkol sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Kahit na tumaya ka, huwag mong saktan ang iyong pamilya." Sabi ni Harold na may malungkot na mukha, "Lola, alam ko, hindi na ako mangangahas." Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Charlie, mabangis na naghihintay para sa kanya. Iniisip, "Ikaw ay basura, na pinipilit akong lumuhad at yumuko sa iyo at mawala ng mukha. Papatayin kita maya-maya." Kaagad, ibinuka ni Mrs. Wilson ang kanyang bibig at sinabi, "Napakagandang manalo sa kontratang ito ngayon. Dapat mabilis na maghanda ang bawat isa sa panahong ito. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para bumuo ng magandang relasyon sa Embran Group." Pinaalalahanan siya ni Charlie sa gilid. "Lola, dahil nagawa ni Claire ang tungkol sa pagtutulungan sa proyekto, dapat bang ibigay kay Claire ang posisyon ng direktor ng kumpanya?" Nakataas ang kilay ng matandang Mrs. Wilson. At hindi niya maiwasang isipin ang sarili. Aniya, kung sino man ang makakuha ng kontrata ay maaaring maging direktor. Gayunpaman, nang isipin niya na si Claire ay palaging inaayawan ng kanyang sarili, at ang basurang asawang yon ay kasuklam-suklam, muling tumibok ang kanyang puso sa ibang tono. Kung pinipigilan si Claire at hindi siya makokontrol sa hinaharap, ano ang dapat niyang gawin? Sa pagkakataong ito, gusto niyang bawiin ang dati niyang pangako. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay nangako, hindi siya nagsabi ng isang sumpa sa lason. Kahit nabawiin niya ito, siya ay magiging komportable. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi masasabi ang ganitong uri ng komento noong kakapirma pa lang ni Claire ng kontrata. Kaya komportable siyang nagsabi, "Sige, bukas ng gabi, magdaraos ako ng handaan at mag-iimbita ng may gwapong mukha sa oras. Pagkatapos, personal kong iaanunsyo ang ating pakikipagtulungan sa Embran Group at ang pagtatalaga ng bagong direktor." Nang marinig ito, nabuhayan ng loob si Charlie. Ngumiti din ng malumanay si Claire. Tila ang posisyon ng direktor ay sa wakas ay pag-aari niya, at hindi na siya kailangang ma-blackmail sa hinaharap, at ang kanyang mga magulang ay maaaring magtaas ng kanilang mga ulo muli. Nilinggan ng matandang Wilson ang kanyang mukha. Tumingin kay Claire, at sinabing, "Claire, may isa pa, gusto ni Lola na tulungan ka." Nagmamadaling sinabi ni Claire, "Lola, may sasabihin ka ba?" Sinabi ni Mrs. Wilson, "Gusto kong makipag-ugnayan ka sa Chairman Embran at anyayahan siya sa handaan bukas." Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Lady Wilson na may pag-asa. Kung makakarating siya sa ating piging, tiyak na ito ay magiging isang mabuti at napakatalino na bagay para sa ating pamilyang Wilson. At ito ay magpapasikat din sa atin. Sandaling nag-isip si Claire, at nag-alinlangan. Ngunit noong huling pagpunta ko, nakilala ko lang si Doris.
ang representante na pinuno ni Emgrand, at hindi ko nakilala ang pinuno mismo. Bukod dito, nakakuha kami ng proyekto ng isang tao at nag-host ng isang piging na ganoon. Hindi ba parang masyadong sinadya iyon? Tuloy lang, gusto ko lang sabihin sa buong taga-Ores Hill na naka-attach na tayo ngayon sa dakilang barkong Emgrand, at sa hinaharap ay uunlad ang ating pamilyang Wilson. Natapos magsalita si Lady Wilson, at pagkatapos ay nagsabi, kahit na ayaw pumunta ng CEO, mainam na imbitahan si Doris. Siya ang isang figure ng Emgrand Group, at mainam para sa atin na hilingin sa kanya na pumunta. Sa puntong ito, si Mrs. Wilson ay nasa sabik. Nang isipin niya na ang malalaking angkan at malalaking pamilya na hindi tumitingin sa pamilya Wilson noon ay maaaring umasa na pamilya Wilson sa hinaharap, hindi niya maiwasang matuwa. Ang pamilya Wilson, sa kanyang mga kamay, ay magiging mas makinang. Sandaling nag-isip si Claire bago nag-alinlangan na tumugon. Naiintindihan ko, susubukan ko. Hindi pwedeng subukan, dapat imbitahan. Bahagyang tumango si Claire, at pagkatapos ay mahinaong tinanong si Charlie, ano ang dapat kong gawin? Paano kung hindi dumating ang CEO ng Emgrand? Paano kung ayaw sumama ni Doris? Tumawa si Charlie at sinabing, subukan mo, wala ka bang cellphone ni Doris? Siguro pumayag ang kabilang partido sa sandaling tumawag ka. Magkakaroon ng piging ang mga Wilson. Bukod sa pagpapakita ng kapangyarihan ng pamilya Wilson, iaanunsyo rin si Claire sa handaan. Ma-promote si Claire bilang direktor, at hindi masamang maging asawa ng ganoong babae. Sa oras na ito, hindi alam ni Claire na ang kanyang asawa ang chairman ng Emgrand Group. Bahagyang napabuntong hininga siya at sinabing, ang kabilang partido ay ang pinuno ng Emgrand, at sinasabing siya ang young master ng Wade family ng East Cliff. Paano siya pupunta sa handaan? Ngumiti si Charlie at sinabing, sa tingin ko ay hindi na kailangan yon. Baka laging nasa bahay ang kabilang party kasama ang asawa, nagluluto at naglalaban ng damit. Nainis si Claire sa kanya at sinabing, sa tingin mo ba lahat ay katulad mo? Tumango si Charlie, oo, malamang na ang boss ng Emgrand Group ay katulad ko. Kinagat ni Claire ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, tumigil ka, paano kaya ito? Kabanata 12. Dahil alam niyang nagbibiro si Charlie, hindi pinansin ni Claire, tumabi, at dinayal ang telepono ni Doris. Kaagad, konektado ang tawag. Ang kaaya-ayang boses ni Doris ay narinig, Miss Wilson, hello. Hello Miss Doris, may gusto akong hilingin sa iyo, nahihiyang sabi ni Claire. Okay, sabihin mo na. Nakapagsalita si Claire, huminga ng malalim, at matapang na sinabi, gusto kong itanong kung libre ba ang chairman bukas ng gabi. Nais naming mag-host ng isang piging sa bahay at opisyal na ipahayag ang pakikipagtulungan sa Emgrand. Sana ay pahalagahan ito ng chairman at pagpalain tayo ng kanyang presensya. Natahimik sandali si Doris. Saka sumagot, Miss Wilson, hindi ko ito magagawa. Oh. Maaari kitang tulungan na tanungin ang opinyon ng chairman? Magalang na sinabi ni Claire, salamat, kung gayon guguluhin kita. Matapos ibaba ang telepono. Hawak ni Claire ang telepono nang may pag-aalala, naghihintay na marinig mula sa kabilang partido. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Charlie. Natigilan si Charlie, at pagkatapos ay pinagalitan niya ang sarili sa kanyang puso. Nakalimutan niyang patayin ang telepono. Siguradong si Doris ang tumawag para tanungin ang kanyang opinyon. Sinagot ni Charlie ang telepono na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing, yes. Sumagot si Doris sa kabilang linya. Chief, magkakaroon ng piging ang pamilya Wilson bukas ng gabi. Gusto mo bang pumunta doon? Sagot ni Charlie, ayan, okay lang, ayos lang ako. Isara mo na lang. Pagkatapos nito, agad na ibinaba ni Charlie ang telepono. Pagkatapos ay bumulong. Nakakainis ang sales promotion na ito. Walang pag-aalinlangan si Claire. Ngunit hindi nagtagal. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Muling tumunog ang boses ni Doris. Miss Wilson,
Ang aming chairman ay sumang-ayon, at wala na. Talaga, iyan ay mahusay. Salamat sa iyong tulong, at salamat sa CEO sa pagsang-ayon dito. Biglang natuwa si Claire. Hindi niya inaasahan na papayag talaga ang kabilang partido. Nagmamadaling sinabi ni Claire kay Lady Wilson, "Lola, pumayag na ang pinuno ng Embrand Group." Talaga, biglang naging masigasig si Mrs. Wilson. Pagkatapos nito, agad niyang sinabi sa naroroon na pamilyang Wilson, "Go and prepare for me. Mag-book ng pinakamagagandang hotel, mag-order ng pinakamasarap na pagkain at inumin, at humanda sa pagsalubong sa CEO ng Embrand, at abisuhan ang lahat ng malalaking kumpanya sa bayan at imbitahan sila sa ating piging. Sabihin sa kanila na pinahahalagahan ng Embrand CEO ang kanilang presensya." Di nagtagal, naging abala ang buong pamilya Wilson. Ang lahat ay labis na nasa sabik. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga kasosyo at mas matataas na tao ng Ores Hill City. Ito ay walang duda na isang blockbuster. Sa ilang sandali, alam ng buong Ores Hill City ang balitang ito. Ang misteryosong bagong chairman ng Embrand Group ay dadalo sa handaan ni Wilson bukas. Hindi mabilang na mga tanong ang natanggap ni Mrs. Wilson. At nakangiti siyang sumagot. Masayang-masaya siya ngayon. Dahil kapag natapos na ang handaan bukas, siguradong ang pamilya Wilson ang magiging pinakamainit na pamilya sa Ores Hill. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siyang ngumiti at nagsabi, "Sige, halika kayo at simulan ang paghahanda para sa handaan bukas." Tapos na ang pulong. Sa pagtatapos ng pulong, bumalik si Mrs. Wilson sa kanyang opisina. Inilibot ni Harold ang kanyang mga mata at sumunodi. "Lola, ibibigay mo ba talaga kay Claire ang posisyon ng direktor?" Nang lumakad siya sa isang lugar kung saan walang tao, hindi napigilan ni Harold na magsalita ng diretso. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang Wilson, at malamig na sinab, "Nangako ako kay Claire, bakit hindi ko ito maibigay sa kanya?" Iginiit pa rin ni Harold, "Lola, hindi siya pwede maging direktor." Tanong pabalik ni Lady Wilson, "Bakit? Nanalo siya ng ganoong kalaking kontrata. Siya ang bayani ng kumpanya at nararapat siya maging director." Nagmamadaling sinabi ni Harold, nakuha ni Claire ang kontrata ng Embrand dahil sinuportahan siya ni Wendell ng pamilya Jones. Balita ko pumunta si Wendell sa bahay niya kahapon. Ang Embrand Group ay pumirma ng kontrata sa atin ngayon. Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Kita mo, 80. Nito ay dahil natulog siya kay Wendell. Ang matandang Mrs. Wilson ay mukhang nagtatampo at nagsabi, "Totoo ba ang sinabi mo?" Makatuwirang sinabi ni Harold, "Oo naman. Talagang pinuntahan ni Wendell si Claire kagabi. Maaari mong malaman pagkatapos suriin." Pagkatapos nito, sinabi muli ni Harold kay Lady Wilson, "Lola, siya ay isang babaeng may asawa sa simula. Kung kumalat ang usapin sa pagitan nila ni Wendell, sabihin sa mga tao na nakuha ng pamilya Wilson ang kontrata ng Embrand Group sa ganitong paraan. Saan mo ilalagay ang mukha ng pamilya Wilson? Saan mo ilalagay ang iyong mukha?" Kumunat ang noo ng matandang Wilson. Naniwala na siya sa sinabi ni Harold. Nagustuhan ni Wendell si Claire. Alam niya yon. Sa kanyang kaarawan, nagbigay din si Wendell ng isang jade talisman na nagkakahalaga ng 3 o 4 na milyon. Ipinapaliwanag din ito kung bakit nakakuha si Claire ng 60 milyong kontrata. Sa sandaling ito, sinabi ni Harold, "Kung hahayaan mong maging direktor ang gayong walang hiyang babae, lalo pang lalala ang ating reputasyon. Sa kasalukuyan, kailangan nating pumili ng ibang tao upang maging direktor. At pagkatapos ay magbigay din ng kredibilidad sa proyekto. Pumunta sa ibang tao, at ito ay pinakamahusay na pumili ng isang lalaki. Ito ay maaaring maiwasan ang tsismis hanggat maaari." Malumana ay natumango ang matandang Lady Wilson. Naniwala siya sa mga salita ni Harold. Seeing her like this, she really should choose another director to dispel the rumors. Kung alam ng lahat na nakuha ni Claire at Wendell ang kontrata, maaari niyang ipaliwanag sa mga tagalabas na nakuha niya ang proyekto sa isang bagong direktor.
At tiyak na hindi siya umasa kay Claire upang magbenta ng karne. Bukod dito, si Lady Wilson ay may makasarili na puso. Hindi niya talaga gusto si Claire. Bukod dito, palagi niyang pinapabura ng mga lalaki kaysa mga babae, at ayaw niyang makita ang katayuan at kapangyarihan ni Claire sa pamilyang Wilson. Kinailangan niyang matiyak na ang mga ari-arian ng pamilya Wilson ay hindi mailalabas sa mga tagalabas. Nang naisip niya ito, nakapagdesisyon na siya. Kaya, tumingin siya kay Harold at malamig na sinabi, "Harold, sa hinaharap, dapat makinig ka sa akin. Gagawin mo ang ipapagawa ko sa iyo at hindi mo gagawin ang hindi ko pinapahintulutang gagawin mo. Naintindihan mo?" Agad na sinabi ni Harold ng matapat, "Lola, huwag kang mag-alala. Kung ano ang sasabihin mo sa hinaharap ay ang gagawin ni Harold. Gagawin ko kung ano man ang tinutukoy mo." Oo, tumango si Mrs. Wilson ng may kasiyahan, at sinabi, "Sa piging bukas, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang bagong direktor at ganap na responsable sa pakikipagtulungan sa Emgrand Group. Ngunit dapat mong tandaan na dapat kang sumunod, kaya kitang buhatin, at kaya kitang tapakan." Tuwang-tuwa si Harold sa kanyang puso at mabilis na sinabi, "Lola, huwag kang mag-alala, dapat sumunod si Harold." Kabanata 13. Nang umalis siya sa Wilson Group, tuwang-tuwa si Claire. Bukas ay opisyal na i-anunsyo ni Lola ang kanyang mga bagong panata, at sa wakas ay maipagmamalaki niya ito. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang sabihin kay Charlie, "Charlie, salamat. Kung hindi dahil sa iyong paghihikayat, hindi ako maglalakas loob na gawin ang bagay na ito." Ngumiti si Charlie at sinabing, "Honey, karapat-dapat ka." Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, "Nga pala, honey, gusto mo bang magdiwang ng ganoong kalaking kaganapan?" Tumango si Claire, "Paano mo gustong magdiwang?" Ngumiti si Charlie at sinabing, "Nagkataon na malapit na ang ating 3 anibersaryo ng kasal. Sabay tayong magdiwang. Maghahanda ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon." Nagtatakang tanong ni Claire, "Sinisikap mo bang sorpresahin ako?" "Oo," tumango si Charlie at ngumiti. "Gusto ko lang maghanda ng sorpresa para sa iyo." Medyo nakaramdam si Claire ng kasiyahan sa kanyang puso, at sinabing, "Kung gayon, hindi ko na itatanong kung ano ba talaga yon." Sabi ni Charlie, "Huwag kang magtanong, maghintay ka lang." Para makapaghanda ng espesyal na anibersaryo ng kasal para sa kanyang asawa, maraming plano ang iniisip ni Charlie. Ang kabuuan ay pangunahing nakabatay sa kabayaran. Kung tutuusin, mahirap siya noon at walang pambili ng mga regalo para sa kanyang asawa. At hindi man lang niya binigyan ng legal na kasal ang kanyang asawa. Ngayong may pera na siya, kailangan niyang bumawi ng maayos. Matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa, pumunta si Charlie sa isang tindahan ng alahas na tinatawag na Rare Earth sa gitna ng Ores Hill City ng mag-isa. Ang Rare Earth ay ang pinakasikat na tindahan ng alahas sa rehiyon. Gold, platinum, diamante at jade, masasabi mong nasa kanila na ang lahat. Gusto munang bumili ni Charlie ng regalo para sa kanyang asawa, pagkatapos ay pumunta sa pinakamagandang hotel para mag-book ng late na kasal. Pagdating sa Rare Earth, nakakita siya ng shopping guide na nakasuot ng 4-strip na Adidas, at hindi sila nag-abalang tingnan siya. Matagal na lumingon si Charlie sa paligid, at nakita niya ang isang jade necklace na nakalock sa aparador. Ang material ng kwintas na ito ay top ice jade, isang napakagandang kapaligiran, na angkop sa ugali ni Claire. Nakita ni Charlie ang isang presyo, 13 milyon. Na napakaliit para sa kanya. Kaya tinawag niya ang isang tindero at sinabing, "Kumusta? Pakilabas ang kwintas na ito at tingnan ko." Sumulyap ang kabilang partido kay Charlie at sinabing, "Wala akong susi, nasa kamay ng aming manager." Pagkatapos magsalita, ginamit niya ang walkie-talkie para sabihin, "Manager Jane, may gustong makakita sa treasure shop ng ating bayan." Kaagad-agad, tuwang-tuwa na tumakbo ang isang sobrang nakakasilaw na babae. Ang pangalan niya ay Jane, sales manager dito. Sino bang natatanging panauhin ang gustong makita ang mga kayamanan ng tindahan ng bayan?
Itinuro ng tindero si Charlie at sinabing, "Manager Jane, ito siya." Ha? Nang makita ni Jane si Charlie ay kumunat ang kanyang noo. Paano mabibili ng ganitong uri ng maruming alpombra ang kayamanan ng tindahan ng lungsod? Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi sa lalaking shopping guide, "Leo, niloloko mo ba ako?" Sinabi ng kabilang partido, "Hindi. Ang taong ito ay talagang gustong makita ang mga kayamanan ng tindahan ng bayan." Bamulong si Jane. Makakabili ba ng kayamanan ng isang maruming alpombra na tulad nito? Bulag ka ba? Kung bulag ka, sabihin mo lang at aalisin kita agad. Ipinagmamalaki ni Jane ang kanyang sarili sa pagiging tumpak. Masasabi niya kung anong klaseng tao siya at kung anong uri ng purchasing power ang mayroon siya. Kaya naman, hinusgahan din niya sa isang sulyap na si Charlie ay isang dukha at isang mabahong alpombra. Not to mention the city store's 13 million treasures, even a ordinary necklace for 1,300. Siguradong hindi niya ito kayang bilhin. Hindi nito sinasayang ang iyong damdamin. Ang lalaking shopping guide ay hindi nang ahas na magsalita, kaya napakunot ang noo ni Charlie at tinanong siya, "Hindi mo binubuksan ang pinto para magnegosyo? Gusto kong makita ang kwintas na ito. Ano ang problema?" Ngumiti si Jane. "Bubuksan namin ang pinto para sa negosyo, ngunit hindi kami nakikipagnegosyo sa mga walang kwentang tao. Kung hindi mo kayang bayaran ito, huwag ka ng manggahas." Kumunat ang noo ni Charlie at sinabi, "Sa aling mata mo nakikita na hindi ko ito kayang bayaran?" "Haha." Sinabi ni Jane nang may pagkadismaya, "Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ano bibilhin mo? Alam ko. Gusto mo lang nakunan kita ng litrato at ipadala sa circle of friends mo." Kaya sinabi niya na may matining na ekspresyon. Puno ng pang-aalipusta ang mukha. Nang marinig na ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Itinuro ng maraming tao sa paligid at nang uuyam na nagsabi, "Talagang walang hiya ang ganitong uri ng tao. Hindi niya ito kayang bayaran ngunit gusto niya itong makita. Ano ang gusto mong makita? Kahit sa panaginip di mo ito kayang bilhin." Iyon lang, nang hindi tinitingnan ang pagkakakilanlan, ang isang damit lamang. Paano ito magiging karapat-dapat sa isang super jade? Sabi ko sa'yo, napakarami sa kanila ang nanggugulo ngayon. Sinulyapan ni Charlie si Jane sa counter, at nakita niya na ang kabilang partido ay nanunuya sa kanya na may masamang mukha. Napagdesisyonan na niyang turuan ng leksyon ang taong ito, na napakababa ng isip. Kaya kinuha ni Charlie ang kanyang cellphone at nag-dial kay Stephen Thompson. "Halika sa Rare Earth, bigyan mo ako ng 13 milyon na cash. Gusto kong makita ito sa loob ng 10 minuto." "Walang problema, young master, pupunta ako dyan." Kinagat ni Jane ang bibig at ngumiti, "Adik ka pa rin sa pag-arte. Mayroon kang 13 milyon na pera. Hindi pa ako nakakita ng ganoong uri ng pera sa aking buhay. Sana mabuksan mo ang aking mga mata. Hindi mo alam, over millions in cash. Kailangan mo munang makipag-appointment sa bangko?" "Ha ha ha, nakakatawa ka." Tumango si Charlie at sinabi, "Dahil hindi ka pa nakakita ng napakaraming pera. Makikita mo ito sa lalong madaling panahon." Pinag-uusapan yon ng mga tao sa paligid. Ang pagiging mahirap ay hindi problema. Ang problema ay hindi sa pamamaga ng iyong mukha para tumaba ang tao. Haha, hindi naman mukhang mayaman ang lalaking ito sa unang tingin. Siya ay nagsasalita pa rin tungkol sa 13 milyon. At maaaring magbigay ng 300,000. Tumawag pa siya sa kanyang tatay. "Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng 13 milyon. Nakikinig ang lahat ng nakatayo sa tabi niya. Hindi mapigilan ni Jane na mapangiti. Hindi niya makita ang pera pagkaraan ng ilang sandali. Tingnan natin kung paano magtatapos ang kawawang multo. Makalipas ang ilang minuto, sa entrance ng Rare Earth, ilang Rolls Royces ang biglang huminto. Pagkatapos, mula sa 2 karwahe sa harapan, lumabas ang 8 bodyguard na nakaitim na suit. May hawak silang itim na leather na malita sa kanilang mga kama. Mahigpit ang kanilang mga kalamnan. Seryoso ang kanilang mga mukha, at lahat sila ay malamig at malupit.
at maging ang kapaligiran sa kanilang paligid ay medyo seryoso. Agad na ginulat ng eksenang ito ang buong Rare Earth. Saan nanggaling ang mga lalaking ito? Ang ganda-ganda. Kabanata 14. Nang makakita ng ganoong kalaking palabas, nabigla rin si Jane, sa pag-aakalang hindi pala ito ang taong pinatawag ng kawawang aswang. But on second thought, paano kaya yun? Imposibleng makilala ng kawawang aswang ang ganoong kalakas na karakter. Bumaba si Stephen Thompson sa ikatlong Rolls-Royce at pumasok sa Rare Earth. Mabilis na bumangon si Jane para salubungin siya. Ngunit hindi man lang siya nilingan ni Stephen Thompson, at dumiretso kay Charlie. Young Master, narito ako at dinala ko na ang pera. Sabi ni Stephen Thompson habang winwagayway ang kanyang kamay. At ang bodyguard sa likod ay naglakad patungo sa Rare Earth, at direktang inilagay ang kahon na may pera sa lupa at binuksan ito. Ang lahat ay solid sa cash. Takot na takot ang mga tao sa paligid kaya naghahabol sila ng hininga. Damn it! Itong mabahong maruming alpombra oh no, totoo talaga ang sinabi ng taong ito. Damn! Anong klaseng malaking tao siya? Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga cellphone upang mag-record ng sunod-sunod na video. Hindi nila gustong makaligtaan ang gayong nakakagulat na tanawin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inayos silang lahat ng bodyguard ni Stephen Thompson, at nakuhanan lamang nila ng litrato si Charlie sa likod ng kanyang ulo. Itinuro ni Charlie ang pera sa sahig at tinanong si Jane, "Nakita mo na ba ang napakaraming pera? Nakita mo na ba ito ngayon?" Natakot si Jane at tumango. "I saw it. I saw it." Sinabi ni Charlie kay Stephen Thompson, "Gusto kong makita ang manager ng tindahang ito." Tumango si Stephen Thompson, kinuha ang kanyang cellphone, at nagtagal ng ilang sandali para tumawag. Sa sandaling konektado ang tawag, agad siyang nagmura sa telepono. "Bad boy, I'm Stephen Thompson. Nasa Rare Earth ako ngayon. Bigyan kita ng 10 minuto at pumunta ka dito. Kung hindi, ipapasunog ko ang Rare Earth na ito sa mga tao." Pagkatapos ay hayaan ng isang tao na baliin ang binti ng iyong aso. Namutla ang mukha ni Jane, at ang ekspresyon sa mga mata ni Stephen Thompson ay puno ng takot. Ganoon ba talaga kalakas ang taong ito? Ang boss mismo, ngunit si Horace Hill ay may malaking tao na may mukha. At makakain siya ng maayos sa kalye. Sino ang hindi makapagbigay sa kanya ng mukha? Paanong may maglakas loob na magsalita sa kanya ng ganito? Makalipas ang 10 minuto, gumapang palabas ng opisina ang isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likuran niya. Nang makita niya si Stephen Thompson, sumugod siya at sinabing, "Mr. Thompson, pumunta ka sa shop ko." Nang hindi nagsasabi ng isang salita bago pumunta, sana naasikaso kita ng mas maaga. Direkta siyang sinampal ni Stephen Thompson sa mukha at galit na sinabi, "Napakalaki ng istante mo. At ang clerk mo ay naglakas loob na huwag pansinin ang ating young master. Pagod ka na ba buhay?" Alam ni Stephen Thompson na ang may-ari ay maraming nagawang mali sa nakalipas na 10 taon. Sa oras na ito, may inis na nakatingin ang may-ari sa clerk. Isang sampal ang natanggap ng nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki, at medyo nagkamali siya noong una, ngunit nang marinig niya ito, siya ay nabigla at nawala ng malay. Young Master, Stephen Thompson. Impyerno na umasta si Stephen Thompson na parang totoong dragon. Hindi ba parang Diyos sa hangin ang kanyang Young Master? Ang kanyang takot na mga binti ay patuloy na nanginginig, at lumingon siya upang makita si Charlie sa tabi ni Stephen Thompson. Kahit na ordinaryo ang hitsura niya, siya ang Young Master ng pamilyang Wade na amo ni Stephen Thompson. Sa pag-iisip nito, ang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki ay lalong nag-alala, at mabilis na sinabi, "Young Master, pasensya na, humihingi ako ng tawad sa iyo." Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo, puno ng galit, at nagsabi, "Sino ang walang hiya na nakakasakit sa Young Master? Sabihin niyo sa akin sino." Bamaling agad kay Jane ang mga mata ng ibang mga shopping guide. Mabilis na gustong umatras ni Jane. Ngunit agad na sumugod ang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki.
Hinawakan si Jane sa kwelyo. Sinampal ang kanyang mukha, at nagmura, "Hindi ka mas mahusay kaysa Jan. Kahit maglakas loob kang saktan ang Panginoon, ikaw ay ganap na bulag, bulag ang mata." Natamba si Jane sa lupa sa pamamagitan ng isang sampal. Naluluha niyang sinabi, "Boss, sorry, bulag ako, please save me this time." Hinawakan ng nasa katanghali ang gulang na matabang lalaki ang kanyang buhok at iniangat ang kanyang mukha. Tinamaan ng sampal ang kanyang mukha. Sa sunod-sunod na sampal, puno ng dugo ang mukha niya. "Gusto mo ba mamatay? Gusto mo akong patayin? Papatayin muna kita." Ilang beses timaan ang bibig ni Jane na puno ng ngipin, at nabasag din ang tungki ng ilong na pinagawa niya at puno ng dugo ang mukha. Lumuhad siya at gumapang sa gilid ni Charlie, hinawakan ang kanyang binti, at sumigaw, "Young Master Wade, alam kong nagkamali ako, hinding-hindi ko namamaliitin ang iba sa hinaharap, patawarin mo sana ako." Malamig na sinabi ni Charlie, "Gawin mo ito sa iyong sarili." Nang makita ng nasa katanghali ang gulang na matabang lalaki na hinahawakan niya ang binti ni Charlie, sa sobrang takot niya ay tumakbo siya at hinampes ang kanyang ulo. Nagmumura, "Hindi mo maaaring hawakan ang binti ng young master? Papatayin kita." Pagkatapos nitong galaw, biglang nahimite si Jane. Sinabi ng nasa katanghali ang gulang na matabang lalaki sa security guard sa tabi niya, "Ilagay ang mga mata ng aso sa basurahan sa likod ng tindahan." "Okay, boss." Ang mga security guard ay hindi nang ahas na mag-antala, at agad na kinuha ang duguan na si Jane at inilabas ito. Sinabi ni Charlie sa walang ekspresyon na nasa katanghali ang gulang na matabang lalaki, "Gusto ng asawa ko ang jade na yon. Pakibalot ito para sa akin." Mabilis na tumango ang nasa katanghali ang gulang na matabang lalaki at sinabing, "Okay, I will wrap it up for you." Kinuha ni Charlie ang isang premium na card at sinabing, "I swipe ang card na ito." Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Stephen Thompson, "Maaari mo nang ibalik ang pera." Ang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki ay nagmamadaling nagsabi, "Young Master Wade, gusto mo ang jade na ito, kaya ibibigay ko ito sa iyo bilang isang maliit na regalo." Sinabi ni Charlie, "Hindi mo kailangan mong gawin yon." Sumang-ayon ang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki, "Young Master Wade, ituring mo itong isang maliit na regalo, tanggapin mo." Sinabi ni Stephen Thompson kay Charlie, "Young Master, dahil balak kanyang bigyan bilang isang kahilingan, tanggapin mo, kung hindi, hindi siya makakatulog sa gabi." Saglit na nag-alinlangan si Charlie. Pagkatapos ay malumanay na tumango, "Okay, pagkatapos ay nagpapasalamat ako sa iyo." Nang makitang tinanggap ni Charlie ang jade necklace, nakahinga ng maluwag ang matabang lalaki. Kung hindi tinanggap ni Charlie ang kwintas na ito, takot na takot siyang tatanggalin ni Stephen Thompson, sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ang pag-interlock ng kanyang mga daliri ay maaari ring magpalipol sa kanya. Sa oras na ito, tinanong ni Stephen Thompson si Charlie, "Young Master Wade, gusto mo ihatid kita?" "Hindi na kailangan." Kinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, "Nasaan ang pinto sa likod? Mag-isa akong pupunta." Nagulat talaga ang mga nanonood ngayon. Ilang Rolls Royces ang nagdala ng 13 milyong pera para lang makabili ng isang piraso ng jade. Ang resulta, ang may-ari ng rare earth ay hindi man lang nang ahas na kolektahin ang pera. Ano ang pinanggalingan ng hamak na binata? Maraming tao ang nag-a-upload ng mga video na ito sa internet, at naging sikat sila online. Tinawag ng mga netizens ang misteryosong taong ito na isang second-generation super rich, arrogant president, God-level rich, at sinimulan pa ang aktibidad na God-level rich man search. At maraming tao ang aktibong lumahok. Pero buti na lang, nang kinuna ng video ng mga taong ito ang lalaki at ang kanyang mga tauhan sa tindahan ay napapaligiran ito ng mga bodyguard, kaya napakalabo ng kanilang pagkakakilanlan sa video. At hindi maaaring gamitin para sa paghahanap ng isang tao. Kabanata 15. Pagkatapos umalis sa Rare Earth, hindi dumiretso si Charlie sa bahay.
Nais niyang bigyan ng kumpletong sorpresa ang kanyang asawa sa anibersaryo ng kanyang kasal. Ang sorpresang ito ay hindi lamang isang jade necklace. Nais din niyang gumawa ng isang romantikong kasal para sa kanyang asawa. Sa kahilingan ni Master Wilson, mabilis na nakakuha ng marriage certificate sina Charlie at Claire, at hindi naganap ang kasal sa tamang oras. Gusto mismo ni Old Master na pumili ng isang magandang araw at magkaroon ng isang engranding kasal. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos makuha ng dalawa ang kanilang mga sertipiko. Siya ay nagkasakit ng malubha at na-hospital, kaya ipinagpaliban ang kasal. Nang maglaon, umalis ang matandang guro, at si Charlie ay hindi hinangaan ng sinuman sa pamilyang Wilson, kaya ang kasal ay naging mas imposible. Gayunpaman, ngayong may pera na siya, kailangan niyang bayaran ang kanyang asawa para sa kasal. Kapag naisipan niyang magdaos ng kasal, ang unang naiisip niya ay ang hanging gardens ng Shangri-La. Ang Shangri-La Hotel ay kasalukuyang pinakamahusay na hotel sa Ores Hill. Ang hotel na ito ay sumasakop sa isang malaking lugar. Ang dekorasyon ay napakarangal, at mayroong isang malaki at high-end na shopping mall sa loob. Ang hanging gardens ay nasa pinakamataas na palapag sa loob ng mall. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na hanging gardens ay dahil ito ay ginawa gamit ang kristal na salamin. At pinagsama sa mga high-end na sariwang bulaklak na airship mula sa ibang bansa. Ito ay tila isang sky garden na nakasabit sa hangin. Ito rin ang pinakadakila at pinakamarangyang banquet hall sa Ores Hill. Kung ang kasal ay gaganapin dito, ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon at least. Mayaman na si Charlie ngayon. Walang halaga sa kanya ang ilang milyon. Basta mapasaya niya ang asawa, mas mahalaga yon kaysa sa kahit ano. Kaya pumunta siya sa Shangri-La Hotel at gustong aibok ang hanging garden sa anibersaryo ng kanyang kasal. Gayunpaman, hindi alam ni Charlie na ang Shangri-La Hotel ay nagpatibay ng isang membership service. Kainan man, tuluyan o pag-host ng mga piging dito, dapat ay mayroon kang membership sa hotel. Bilang karagdagan, ang mga kaugnay na serbisyo ay hindi magagamit para sa iba't ibang antas ng pagiging miyembro. Ang mga ordinaryong miyembro ay maaari lamang kumain sa lobby at manatili sa mga karaniwang silid. Maaaring kumain ang mga miyembro ng pilak sa isang kahon at manirahan sa mga high-end na luxury room. Maaaring kumain ang mga miyembro ng ginto sa mga luxury box at manirahan sa mga luxury suite. Maaaring kumain ang mga miyembro ng platinum sa hanging gardens at manatili sa mga nangungunang luxury suite. At ang pinakamataas ay ang miyembro ng brilyante. Tanging mga miyembro ng brilyante ang karapat-dapat na tumira sa presidential suite. At tanging mga miyembro ng brilyante ang karapat-dapat na magmay-ari ng buong hanging gardens para sa mga piging. Bilang karagdagan, ang mga miyembrong mas mataas sa antas ng ginto ay hindi maaaring ay proseso ng pera, at dapat ay may sapat na katayuan sa lipunan. Dumating si Charlie sa Shangri-La Hotel, ngunit bago pumasok sa pinto, hinarang siya ng ilang lalaking nakaitim. "Excuse me sir, pakipakita ang membership card mo." Ang mga damit ni Charlie sa buong katawan ay hindi nagkakahalaga ng 200, kung ikukumpara sa mga panauhin na matingkad at marangyang manamit. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, "Gusto kong makausap ang iyong account manager at pag-usapan ang tungkol sa reserbasyon." Malamig na sinabi ng kabilang partido, "Paumanhin, hindi ka makakapasok ng walang membership card." Sinabi ni Charlie, "Kung ganun maaari ba akong mag-apply para sa isang membership card ngayon?" Umiling ang kabilang partido at sinabing, "Paumanhin, ang membership card ay dapat ay proseso sa pamamagitan ng ID." Kumunat ang noo ni Charlie, sinabing sobrang gulo ng Shangri-La, di ba? Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, bigla niyang naalala na noong siya ay inayos ni Mr. Wilson na pumasok sa Ores Hill University upang pag-aralan ang kanyang asawa bilang isang senior. May isang kaibigan sa kolehiyo na nagngangalang Sabrina Lee na tila nagtatrabaho dito. Kaya agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Sabrina. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon na gusto niyang mag-apply para sa card,
Agad na sinabi ni Sabrina. Class Supervisor Wade, ang bagay na ito ay wala sa akin. Pupunta ako dyan. Nagmamadaling nagpasalamat si Charlie. Mukhang kahit 1 taon pa lang silang nag-aaral sa unibersidad kasama si Sabrina ay may konting pagkakaibigan pa rin sa pagitan nila. At kailangan niyang gantihan si Sabrina in the future. Supervisor Wade. Makalipas ang ilang minuto, biglang may tumawag ng isang babae mula sa loob ng pinto ng hotel. Pag-angat ng ulo, nakita ni Charlie ang isang napakagandang babae na nakasuot ng lumang costume, makapal na makeup, at namimilipit sa paglabas ng hotel. Sabrina, malaki ang mga pagbabago, halos hindi siya nang ahas na kilalanin siya. Nang makita ang kaakit-akit na babae, ang 2 nakaitim na security guard sa pintuan ay nagmamadaling yumuko at magalang na tumawag, Manager Sabrina. Nagtatakang sabi ni Charlie, Sabrina, ilang taon na kitang hindi nakikita. Ikaw na ngayon ang pinuno ng pangkat sa Shangri-La. Nakakamangha. Ngumiti si Sabrina at sinabi, Supervisor, magalang ka. Actually team leader lang ako ng personnel department. At may tuturing lang akong small and medium-sized na empleyado ng Shangri-La. Ngumiti si Charlie mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakalakas mo. Narinig ko na ang pamamahala ng Shangri-La ay napaka-demanding. Kahanga-hanga ka talaga. Matagumpay na ngumiti si Sabrina. Pagkatapos ay tumingin sa 2 nakaitim na security guard sa tabi niya. At malamig na nagtanong. Hinaranggan ninyong 2 ang supervisor ng aking unibersidad sa pintuan at tumanggi kayong pumasok siya. Nagkatinginan ang 2, at ang isa sa kanila ay nagmamadaling nagsabi. Paumanhin, Manager Sabrina, hindi namin alam na ito ang iyong kaklase sa unibersidad, at wala siyang membership card. Sumusunod din kami sa mga regulasyon ng hotel. Malamig na ngumiti si Sabrina. The rules are dead and people are alive. Hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan ito? Naisip ni Charlie na parurusahan sila ni Sabrina dahil dito, at nagmamadaling sinabi. Sabrina, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Kumilos din sila ayon sa mga patakaran. Pagkakita kay Charlie, biglang tumawa si Sabrina. Kasabay nito, binago niya ang kanyang mukha at sarkastikong sinabi. Class Supervisor Wade, masyado kang seryoso. Iniisip mo talaga na gagawin ko ito para sa iyo, at magiging mahirap para sa aking mga nasasakupan. Kumunat ang noo ni Charlie. Sabrina, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin? Sabrina pursed her lips and smiled. Isn't that obvious enough? Katulad mo. Gusto mong makapasok sa Shangri-La? Sinabi ko sa'yo, huwag mong isipin ang tungkol dito sa buhay na ito. Naikaim ni Charlie ang kanyang kamao at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Inaasar kita. Napangiti at kinilig si Sabrina. At sinabing, noong college ako, hindi kita minamaliit. Mabahong alpombra lang ang alam ko, kahit na walang karne na canteen buns. Nagtatrabaho pa rin bilang class president? Binibigyang pansin mo pa ba ang aking pagganap sa akademiko? Nagre-rave ako. Huwag mong tingnan ang iyong kabutihan. Sinabi ni Charlie na may malungkot na ekspresyon. Sabrina, akala ko hindi kita na-provoke. Bakit mo ako pinagtatawanan?